Mga kapatid, meron akong importanteng sasabihin sa inyo. Hindi ko madalas to na isasama sa mga vlogs ko tungkol sa automatic transmission. Pero ito pong sasabihin ko sa inyo, kaparte ito ng pagdadrive nyo ng automatic transmission. At kung itong pyesa na to ay masisira, pwedeng hindi mo siya maramdaman kaagad-agad, pero sira na pala. Pwedeng yan ang dahilan kung bakit nag-overheat ang inyong ATF. Pwedeng yan din ang dahilan kung bakit lumalakas kayo sa konsumo sa fuel. Pwedeng iyan rin ang dahilan kung bakit nagdradrag ang inyong sasakyan kapag tumatakbo, lalo na sa highway. At pwedeng iyan din ang dahilan, mga kapatid, kung bakit naiiwan ka sa bilis ng mga sasakyan na katulad mo rin ng mga automatic transmission. Mga kapatid, ito yung torque converter clutch, TCC. Yung torque converter clutch, mayroon siyang clutch assembly sa loob ng torque converter na kapag yun ay hindi gumagana, hindi mo ngayon ma-experience yung 1:1 ratio na pwedeng maging konektado yung sigunyal, yung flywheel doon mismo sa yung input shaft, doon mismo sa yung transmission. Yung hindi siya dadaan doon sa fluid coupling. Ibig sabihin ng fluid coupling, yung mga ipinakita ko sa inyo na yung dalawang electric fan pinagtapat ko, yung isa naka-power, yung isa hindi. Pagana ngayon itong isang electric fan na to, paiikutin niya yung isang blades. So ang mangyayari ngayon, umaasa lang siya dito sa ikot nitong isang electric fan. Ito pong torque converter clutch, kapag yan ay gumana, magkadikit yun. 1:1. Kung gaano kabilis ang ikot ng makina mo, ganun din kabilis ang ikot ngayon nitong transmission mo. At yun ay gumagana sa kwarta. Pag sinabing kwarta, yun yung rekta. Pag sinabing rekta, pag ikot ngayon nitong input shaft mo doon sa torque converter, dire-diretso yun hanggang propeller. Kaya doon yung makakatipid ka dahil rekta na yun, 1:1 siya. At doon ka rin magiging mabilis. Dahil iyan po mga kapatid, kapag ka nakarekta na ang sasakyan mo, kung gaano kabilis ang ikot ng makina, ganun din ang ikot ng yung propeller. Parang yung mga manual transmission. At syempre, dahil sa iyon ay walang loss, dahil sa iyon ay rekta na, makakatipid ka rin sa fuel. At hindi ngayon mag-overheat ang iyong automatic transmission fluid kasi hindi siya gumagana. Hindi gumagana yung fluid coupling, hindi gumagana yung cyclone effect. Pero kapag ka nasira itong torque converter clutch na yan, or kapag ka nasira yung solenoid, TCC solenoid, at kapag ka nasira din yung pressure regulator, tuwing gumagana yung TCC na yan, hindi mo na ngayon may experience na gumagana itong torque converter clutch na yan. Paano mo ngayon mararamdaman kung yan ay may problema? Ito, bago ko ituloy yung vlog ko po na ito, dahil ngayon ay nandito po kami sa TIP. Gagraduate po si Sargento Reden Aguinaldo de la Merced. Pasensya na kayo, siya yung nagbibideo sa akin. Ito mga kapatid, yung tumatakbo ka ng 80 kilometers per hour, parang mapapansin mo na biglang gumaan ang takbo mo kasi rumekta na yon, gumana na yung torque converter clutch mo. Pero kung halimbawa, tumatakbo ka ng 80, mabigat pa rin, umuungo lang makina mo, 90 na yung takbo mo, 100 na yung takbo mo, parang mabigat pa rin yung ikot ng makina at hindi mo maramdaman yung gaan, yun po ay hindi gumagana ang iyong TCC. Pwedeng sira ang iyong torque converter. So hindi po lahat ng gumagana na automatic transmission ay buo ang torque converter. Lalo na kung sa city driving ka lang, hindi ka tatakbo ng 80, yung iba sa 90, sa 90, yung iba naman 70 pa lang gumagana na yung TCC. Pero kung nasa traffic ka, nasa city driving ka, syempre hindi ka makakatakbo ng ganung mabilis. Hindi mo ma-experience na gumana itong TCC. Eto na, pagpunta mo ngayon sa mga highways natin, sa NLEX, SLEX, at kung ano-ano pang mga LEX na yan, mga kapatid, kailangan gumana ang iyong torque converter clutch. Pero iyon ay gagana kung ikaw ay naka-drive mode. Parang ito, pakita ko. Ayan, diyan lang siya gagana. Hindi siya gagana kapag ka ikaw ay nag-manual. O pag nag-manual, ayun, lalabas 2, 3, babalik ko, 1. So dapat ikaw ay naka-drive mode. Mga kapatid, tignan nyo po ang inyong mga sasakyan. Obserbahan nyo ang inyong torque converter clutch kung yan ay gumagana. Dahil kung hindi yan gumagana, marami kayong mamimiss. At yan po ay pwedeng lumala ang problema at hindi mo na ngayon mapagana ang iyong sasakyan dahil sira na pala ang iyong torque converter. Ngayon po mga kapatid, sasagutin ko po itong comment at question
ng isa kong subscriber tungkol dito sa torque converter clutch solenoid at sa torque converter clutch mismo para po lalo madagdagan ng inyong mga kaalaman. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon pong dalawang comments na sasagutin po ako at pipilitin ko po itong maihatid sa inyo ng maliwanag at kumpleto. Sir Otto Ranz, paano po ang function ng lock-up clutch? Napapansin ko kasi kapag kailangan ng power, bakit bumibitaw ang lock-up clutch? Tapos kakapit ulit kapag ka normal cruising na lang. Sir Justin, salamat po sa panonood nyo ng aking mga vlogs. At ngayon po ay sisikapin kong sagutin ang inyong tanong kung bakit itong lock-up clutch ay bumibitaw kapag ka, kailangan nyo ng power, or sa totoo lang kapag ka binitawan nyo yung accelerator, bumibitaw po yung lock-up clutch po na yan. Ito po Sir Justin. Ang lahat po halos ng mga standard or yung conventional na automatic transmission na mayroong torque converter ay mayroon pong lock-up clutch. At yung lock-up clutch po na yan po ay pressure plate, clutch lining na nandoon sa loob mismo ng torque converter. Yung lock-up clutch po ay gumagana kapag ka po kayo ay umaandar ng halimbawa 80 kilometers per hour, 90 kilometers per hour, depende doon sa settings ng inyong automatic transmission. Pagdating ng 80 kilometers per hour at nandoon kayo sa drive mode, sa drive position, gagana po yung lock-up clutch solenoid. Yung solenoid po na yon ay parang gate valve na magbibigay ngayon ng malakas na pressure ng fluid ng ATF papunta doon mismo sa torque converter sa loob. Paano nangyayari yon? Yung po kasing input shaft ng transmission, yung kinakabitan mismo ng torque converter, nakikita nyo, may spline yun. Yung dulo nun, may butas yun na doon ngayon dadaan yung malakas na pressure ng ATF, ng fluid, para ngayon paganahin niya yung clutch na nandoon sa loob ng torque converter. Yung clutch na yon, may pressure plate, yung mismong nakakadikit mismo doon sa torque converter at yung clutch lining. Kapag ka ngayon nagbigay ng malakas na pressure, yung lock-up clutch solenoid, dahil gumana na siya, itutulak niya ngayon yung lining at magiging aswan na po ang ating torque converter or yung ating makina at transmission. Paano yung aswan? Kasi po, itong pressure plate na nakakabit mismo doon sa torque converter at ito namang clutch lining na nandoon sa input shaft ng transmission, magdidikit yon. Hindi po ba doon sa nakaraang vlog ko, ipinakita ko po sa inyo, yung ito nga, yung fan na to, itong DC fan na to na pag pinaikot itong isang fan, at ito ay aasa doon sa hangin na ibubuga nito. Parang sa automatic transmission, sa torque converter, aasa ngayon yung ikot nito doon sa cyclone effect ng fluid at paiikutin niya. Kaya nga po, kapag yung lock-up clutch ay gumana na, parang ang nangyayari, yung pressure plate dito, saka yung lining dito, ganun na siya, aswan na siya. So 1:1 na po ang ikot ng ating makina, pati itong transmission, papunta doon sa output siya, papunta doon sa propeller. Yun po yung tinatawag na lock-up clutch, na yung ating makina ay direkta nang gumagana papunta doon sa ating propeller hanggang doon makarating po siya sa mga gulong. At sa panahon po na bibitaw yung lock-up clutch, ibig sabihin nun, sasara yung ating lock-up clutch solenoid, mawawala ngayon yung pressure na ibubuga doon sa ating lining, doon sa loob ng torque converter. Ang nangyayari, babalik ngayon ulit siya sa ganun, magkahiwalay ulit. At aasa ngayon itong ating turbine sa ikot nitong impeller para paikutin ngayon yung ating transmission. At kasama na nga doon yung pag-convert niya ng torque. So kapag gumana ulit, yung lock-up clutch, magdidikit ulit yung lining, saka yung pressure plate, parang ganyan ngayon ang dating. So 1:1 yan. Depende na lang ngayon sa design ng inyong transmission, kung 4 speed lang ang inyong transmission, hanggang doon lang talaga yon. Yung iyong overdrive or yung iyong lock-up clutch ay yung pang 4 speed mo. Pero maraming mga transmission na nadagdagan pa ng mga gears, merong 5th, merong 6, may 7, may 8, may 9. Yun yung mga additional na drive gears na para po lalong mapatulin ng inyong sasakyan. Ngayon, kapag bumitaw na yung lock-up clutch dahil inapakan mo ng todo ang iyong accelerator, bibitaw ngayon yung lock-up clutch noon dahil ang iisipin ng TCM mo, ng computer, ay kailangan mo ng power. So ang mangyayari doon, bibitaw siya, bababa siya ngayon ng gear. So kung yun ay nasa 4th gear, yung lock-up clutch, bababa siya ngayon ng 3rd dahil kailangan mo ng power. Hindi siya pwedeng yun ang gagamitin mo dahil tulad doon sa mga maliliit na mga torque converter, halos isa lang yung lining sa loob niyan.
Pero doon sa mga malalaking trucks, yung mga pickup trucks, itong mga Ford, mga Chevrolet na yan, at iba pang mga malalaking SUVs, mga high-end na mga SUVs, ay maraming clutch po doon sa loob. Kasi nga, ay mabigat at very powerful itong mga makina na to. Kung isa lang yung lining doon sa lock-up clutch mo, sa loob ng yung torque converter, kayang-kayang sulugin yan, kayang-kayang masira yan. Ngayon, pagbitaw na po nung lock-up clutch na yan, balik ka ngayon doon sa usual na nandoon muna yan sa segunda, sa tersera, tapos punta nga ng kwarta at gagana ngayon yung lock-up clutch mo. Pero yon ay may mga certain speed po yan. Halimbawa, nasa 80 ka or nasa 90 kilometers per hour ang takbo mo, doon gagana yung lock-up clutch. Pero mga kapatid, kung halimbawa, hindi ka naka-drive mode at nandoon ka sa third gear o tersera, yung lever mo, ay hindi gagana yung lock-up clutch mo. Yung mga nakakaramdam na kapag gumagana ang lock-up clutch mo, mapapansin mo yan eh. Yung tumatakbo ka na ng 80, every time yun tumatakbo ka ng 80 sa expressway, tapos biglang parang gagaan yung andar mo. Ayan na, nag-lock up clutch na po yan. Pero pag binitawan mo yung accelerator, bababa na naman siya, medyo magagalit na naman yung makina kasi nag-low gear, bumaba ka ng isang gear. So bibitaw din po ngayon yung lock up clutch po na yan. Mga kapatid, mayroong mga aftermarket na itong lock up clutch po na to, itong kit na to, ay pinaaaga nila yung activation ng lock-up clutch sa pamamagitan na pinapalitan nila yung pressure regulator at ito po ay kontrolado ng electronics. At nakokontrol nila na mapagana ito ng mas maaga, yung mababa pa sa 80 ang takbo. Dahil nga sa malalaki ang kanilang mga torque converters at maraming mga clutch sa loob nun, ay pwede nilang gawin na kahit na wala pa doon sa mabilis na speed ay mapapagana na nila ang kanilang lock-up clutch. At dahil sa malalaki naman, yung kanilang mga makina tulad ng mga Land Cruiser na yan, pati yung mga patrols na yan, at yung kanilang torque converter ay marami ring salansan ng linings doon sa loob. At tuwang-tuwa sila dyan dahil biro mo, 60 pa lang ang takbo mo, naka 1:1 ka na. Ang lakas ng makina mo ngayon, kaya ang bilis ngayon ng kanilang mga sasakyan. Pero delikado yan. Kasi kapag ka nasira ang torque converter mo, yan yung nag-i-stack up, yan yung hindi mo na mapaandar ang iyong sasakyan. Kaya nga, nung nagkaroon ako ng customer na ganyan dito, isang lumang Everest na automatic, kapag ini-start niya yung engine, diretso na yun. Kailangan aandar na kaagad kasi wala na siyang pahinga. Kasi magkadikit na halos, parang ganyan. Pag ikot ng flywheel mo, ikot na rin tong transmission, dire-diretso andar na. Kapag ipinreno mo, talagang bumibigay, mamamatay ang makina. At hindi lang transmission ang pwede mong sirain doon. Pati makina mo, pati mga preno mo mag-iinit. Kaya hindi rin advisable na agahan mo or baguhin mo ang settings ng lock-up clutch mo po. Speed at position ng accelerator pedal, yan po ang nagko-command kung kailan gagana at bibitaw ang iyong lock-up clutch solenoid. So yung certain speed na 80 km per hour, kung hindi ka naman naka-position doon sa drive, hindi rin gagana ang iyong lock-up clutch kasi malamang nandoon ka sa tersera. So dapat nandoon ka sa drive para gumana ang iyong lock-up clutch solenoid. At every time na ididiin mo ang iyong accelerator, bibitaw yan. At every time na babawasan mo din ang apak sa iyong accelerator, magbabawas ka ng speed, bibitaw ang iyong lock-up clutch solenoid para mapangalagaan yung lock-up clutch doon sa loob ng torque converter. Narito naman po ang comment at tanong po ni Sir Conejo Gusilatar. Ito po, Idol, yung Fortuner ng kakilala ko, nagbakasyon dito sa probinsya namin. Dahil sa mainit at walang aircon yung bahay nung kaibigan na tinutuluyan nila, yung mga anak ayaw bumaba sa car nila na Fortuner na automatic. Ayun, nagmagdamag sila na natulog doon sa car. Okay lang ba ginawa nilang parang bahay na yun? Yan, parang ang hirap sagutin, ano? Kasi pag sinabi kong hindi okay yun, paano naman yung welfare ng mga anak nila na sobrang init na nga at wala pa palang matulugan doon sa pinuntahan nilang lugar. Ngayon, kung sasabihin ko namang okay, ay para namang kokontrahin yung mga sinasabi ko na huwag niyong tutulugan ang inyong mga sasakyan. Mga kapatid, eto, case-to-case basis po ito. Tulad nung vlog ko noon na sinabi ko na kung talaga namang sobrang haba ng traffic at umuulan pa, at meron akong kasamang baby, may kasama akong bata, at meron akong kasamang matanda, umuulan, syempre ang gagawin ko na lang,
ay bubuksan ko talaga yung aircon, umaandar ang aking engine, at hihintayin ko na lang na umabante yan. Kung talagang sobrang tagal ng traffic, pabayaan ko na yon. Ang importante, yung kasama kong bata at yung kasama kong matanda ay hindi sila madismaya. Baka mamaya maatake pa sa puso, ma-heat stroke pa yan. Pababayaan ko nang masira yung sasakyan ko. Kasi ang importante doon ay yung buhay. Ang importante doon ay yung mga taong nakasakay sa'yo. Isa lang ang magiging problema doon kung maubusan ka ng gasolina. Pero ito mga kapatid, ang sagot ko po dyan. Kung halimbawa lang talaga na pumunta ka sa isang lugar, sa malayong lugar, parang yung kapatid ko nung pumunta siya doon sa bayan ng kanyang asawa sa parting Cagayan, wala talagang matulugan doon sa lugar na pinuntahan nila. So ang ginawa nila, umalis ulit sila doon sa lugar na yon at pumunta siya sa town, doon sa city. So naganap sila ng hotel doon. Isa yon. Pero dahil dito sa sitwasyon na to, na wala silang matulugan, mainit pa, so yung mga bata ayaw na nilang lumabas doon sa Fortuner nila na naka-aircon. So ako bilang magulang, gagawin ko yun, okay lang yun. Sige, matulog na kayo dyan, babantayan ko na lang kayo. Diba? Alam ko na ang mangyayari kung sakali man, kung masisira man ang sasakyan dahil sabi ni Autorans, baka magka-problema yan. Okay lang yun. Basta ang importante, itong mga anak ko ay mapreskuhan sila at kahit paano makapagpahinga sila nung mga oras na yon. Pero mga kapatid, delikado rin yun. Kasi doon sa isang ilang na lugar, pupunta ka doon, hindi mo alam kung sino-sino yung mga nandun, no? Stranger ka doon, strangers sila doon, tapos doon ka matutulog sa sasakyan na yon, napakadelikado din. Diba? At once na ikaw ay matutulog sa loob ng sasakyan, yung carbon dioxide na nagpapaikot-ikot doon sa loob ng sasakyan, natutulog yung mga anak mo, delikado din yon. At kung ano man yung mga poisonous gas na pwedeng masinghot mo dahil nandoon ka sa loob ng sasakyan na wala na halos fresh air na pumapasok, delikado din yon. Ngayon, kung meron namang chance na talagang pwede ka pang lumayo at humanap ka ng matitirhan mo, matutulugan mo na hotel, gawin mo yung bagay na yon. Pero ito pong sasabihin ko, iyan ay rare case lang yan. Kasi parang hindi naman na halos nangyayari yan dito sa atin, no, sa panahon natin. Kasi ang dami-dami na talagang matutulugan, dami-daming mo mapupuntahan, except halimbawa, yung tatay, nakipag-inuman at hindi nang niya ngayon maialis yung kanyang pamilya nandoon, walang matulugan. O iyan ang isang pwedeng mangyari. Kung talagang wala na akong magagawa, dahil sa siguro umulan, bumagyo, naharangan na yung mga dadaanan mong kalye, wala na talagang means ng transportation, yun, sige. Tulad nung kaming dalawa ng misis ko, ay natrap kami sa Ondoy, diyan sa Shell, sa may Marikina. Doon sa malapit sa Auto Shoes. Biro mo mula nung 2:00 ng hapon, nandoon na kami sa Auto Shoes. Wala na kaming madaanan, hindi na kami makabalik dito sa lugar namin sa Cainta. Nandoon na lamang kami sa Shell gasoline station na yon na medyo mataas na lugar. Mabuti na lang at hindi talaga tumaas na ang tubig doon. At nagpahinga kami doon, gumagana yung makina at kami ay naka-aircon. Dahil bumabagyo naman noong time na yon at kami ay nagpahinga doon. So, kung wala lang talagang choice, mga kapatid, yun ang gagawin ko. Talagang patutulugin ko yung mga anak ko doon at babantayan ko sila, hindi ako matutulog. Pero mga kapatid, kung meron naman, bakit mo gagawin yun? At iyon yung serbisyo sa atin nung mga sasakyan na yan. Nagkataon na nga lang na nung panahon na yon, ang talagang magiging serbisyo niya ay maging pahingahan siya. Pero ang talagang mga sasakyan natin, ang serbisyo niyan ay maihatid tayo paroon at parito kung saan man tayo pupunta. Hindi po talaga yan tulugan. Pero syempre, dahil yan ay sasakyan mo, kung ano't ano man ang mangyari dyan, kung dumating ang panahon, masira yan, alam mo na kung ano ang dahilan. Pero syempre, wag mo nang uulitin yun. Kapag ka meron na namang ganong sitwasyon, planuhin mo na ang itinerary mo. Huwag kang pupunta sa lugar na hindi mo alam kung meron kayong matutulugan o wala. Para naman, kahit paano, hindi malagay sa alanganin ang iyong pamilya. Pero, uulitin ko, mga kapatid, uulitin ko, hindi ko isasakripisyo yung mga anak ko na mainitan at wala silang matulugan. Siyempre, nandoon yung sasakyan, gagamitin ko yon na parang maging hotel nila.
Kasi mga kapatid, yung mga vans for hire, yung mga taxi na yan, yung mga grab na yan, kung hindi alam ng mga may-ari, tinutulugan niya ng mga driver nyo. Tinutulugan niya ng mga nag-aarkila ng mga vans na yan, lalo na sa mga tapings. Tinutulugan ng artista yan. O, di ba? O, so ano lang ang mangyari pagdating ng panahon? Maganda pa yung kaha, maganda pa yung loob ng sasakyan, pero sira na ang makina. Bakit? Eh kung 24 hours tinutulugan yan, masisira po talaga ang inyong makina. Pero dahil dito, selected yung case na to, very rare yan, dahil meron ka naman pwedeng gawin pa para hindi mo na gawin na mahirapang matulog ang iyong mga anak. Nakabaluktot doon sa sasakyan. At napakadelikado pa nun, kung ang inyong anak ay tuwing sasakay sa sasakyan nyo ay nahihilo, yung biyahilo, dahil nga doon sa carbon dioxide na masisinghot niya habang siya ay nandoon sa loob ng sasakyan at nagpapahinga. Mga kapatid, sana po ay naunawaan nyo yung aking posisyon sa bagay na to. Pero nananatili po na sinasabi ko, huwag niyong tulugan, huwag niyong pagpapahingahan ang inyong mga sasakyan dahil mabilis po talagang masisira yan. Mga kapatid, binabati ko po ang aking bunso, si Sargento Reden Aguinaldo de la Merced, dahil siya po ay magtatapos ng senior high school ngayong araw na ito. Diyan po sa Technological Institute of the Philippines, diyan po sa Cubao. So congratulations sa iyo, Sargento, at yung pangarap mo na maging mekaniko, sana marating mo rin yan. Pero bahala ka na munang mamili ng kurso mo dahil medyo nalilito ka pa. Ang gusto ko rin sana maging engineer ka na katulad ng mga kuya mo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po kung nagugustuhan nyo ang aking mga videos, paki-likes, paki-shares, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi, congratulations Sargento, at maraming salamat po sa inyong lahat. Nakatatlong plate na yan. With honors. Ay, wala na pala yung mga ko. With work. Ay, ma. With BB. Saan tayo? Nasaan tayo? Four Seasons. Four Seasons. Harv. Without BB. Shabu-shabu. Pakita mo siya, pakita mo siya. Suka. Okay lang yan. Yung isa. Sakto lang muna mo. Yan, pakita mo siya, Harvey niya. Pakita mo. Bumata mo ka ni Papa. Ha? Bumata mo ka. Tingnan mo. Kiss. Ay, lumawa na siya.